Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw mga bata! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaban ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Venus Joy Vimos Lares ng Division of Zamboanga del Sur na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay isang kwento tungkol sa kahalagahan sa pag-amin ng kasalanan at ang paghingi ng taos-pusong pagpapatawad na pinamagatang si Vanatnat at ang kaniyang 7 piso. Ito po ay aking isinulat at iginuhit naman nina Emmanuel D. Castro ng Gapan City Division at Princess Diane Lumagod. Binigyang buhay ko naman ito sa anyo ng multimedia presentation. Handa na ba kayong maglakbay sa kaban ng mga kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Araw ng Sabado, maagang gumising si Vanatnat dahil kaarawan ng kaniyang nanay Vanessa. Dali-dali niyang binati ang kaniyang nanay. Maligayang kaarawan, nanay! Bati ni Vanatnat. Magluluto ng pansit ang kaniyang nanay kaya nautusan siyang bumili ng toyo. Bibilisan ko lang po, nanay. Maligayang tugon ni Vanatnat. Anak, ito ang 7 piso pambili ng toyo. Tandaan mo, doon ka bumili sa tindahan ni Aling Ving. Wika ni nanay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 piso, bilang ni Vanatnat. Habang binabaybay niya ang gilid ng kalsada, may naalala si Vanatnat. Sinabi nga pala ni Teacher Venus na huwag akong lumapit sa kalsada kapag naglalakad. Paalala niya sa sarili. Nang tumingin siya sa kanyang kaliwa, nakita niya ang magaganda at makukulay na disenyo ng binta. Sa kanyang paghanga, hindi niya napansin na nadaanan na niya ang tindahan ni Aling Ving. Tuwang-tuwa siya nang makakita ng sorbetes. Magkano po, kuya? Tanong ni Vanatnat. 5 piso, iho. Sagot ng sorbetero. Bumili ng sorbetes si Vanatnat. 1, 2, 3, 4, 5, 5 piso. Eto na po, kuya. Masayang abot niya sa bayad. Masayang-masaya si Vanatnat sa pagkain ng sorbetes habang pinagmamasdan ng paligid. May 2 piso pa naman ako. Paalala niya sa sarili. Nang maubos na ang kaniyang sorbetes, may naalala siya. Inutusan pala ako ni nanay na bumili ng toyo. Sambit niya. Nagmamadaling naghanap ng malapit na tindahan si Vanatnat. May toyo po ba kayo dito? Tanong ni Vanatnat. Wala, Dudong. Gumugupit kami ng buhok dito. Sagot ng barbero. Lumipat siya sa kabilang gusali. May toyo po ba kayo dito? Tanong ni Vanatnat. Wala, Dudong. Nagkukumpuni kami ng mga sirang sapatos dito. Sagot ng sapatero. Lumipat ulit siya sa kabilang gusali. May toyo po ba kayo dito? Tanong ni Vanatnat.
Oo, Dudong. Nagtitinda kami ng toyo dito. 7 piso ang nasa maliit na pakete. Sagot ng tindera. Kulang ang kanyang pera. Hindi na niya nabili ang toyo na inutos ng kanyang nanay Vanessa. 1, 2, 2 piso na lamang ang natira. Hala, paano na ngayon? Malungkot na tanong ni Vanatnat. Nag-aalangan na umuwi si Vanatnat. Natatakot siya na mapagalitan. Hindi ko na sana binili ng sorbetes ang binigay na pera ni nanay. Laking pagsisisi niya. Nanay, patawad po. Binili ko po ng sorbetes ang perang pambili ng toyo. Malungkot na pag-amin ni Vanatnat. Huwag ka nang malungkot, anak. Hindi galit si nanay. Sa susunod, bibilhin mo lamang ang pinapabili ko, ha? Mahinahong tugon ni Nanay Vanessa. At dyan po nagtatapos ang ating kwento. Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa amin ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.